head on to the lovey-dovey questions. How are you guys? Kamusta? Well, ako nasa adjusting phase. Kasi galing ako, di ba, sa Batangas, dun yung wedding. So, parang feeling ko layo. Parang kailangan kong medyo nag-adjust kasi close din sa fam. Siguro yun yung pinaka main adjustment. Pero so far, so good. Kasi nakasama ko naman yung family niya during the pandemic kasi sa kanila ako na-stuck. So technically, alam na yung galawan, ganun. Yun, okay naman. Okay. Yes. Kasi sa amin na nga siya naka-base. So, yung pinaka-adjustment ko lang siguro parang, lalo nung bagong kasal kami, is feeling ko uuwi pa rin siya. Kasi nasanay ako na nagsistay lang siya for like a week at most, tas uwi na ulit ng Batangas. Tas parang pagising ko, nasa tabi ko pa rin. Parang, oh, dito ka pa. Hindi pa ako uwi. Di daw ako uwi. Hindi pa sanay. Di pa Alam mo yun? sanay. Hindi naman sa ayoko. Parang feeling na ma-expire niya. Parang, uy, 1 week na, hindi ka pa ba uuwi? Parang hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Yeah, parang gano'n. Yun yung pinaka-adjustment. Ganun na nga yung feels na. Pero hindi naman siya hinahanap. Parang gano'n na. Parang gano'n ata, de joke. So, yun yung naging parang big adjustment. Yeah, at least for me. Siya, And how long has it been? It's not too long, no? Since the wedding. How long has it been? Parang 3 going 4 months. This July, 4 months na ata, March week. Yeah. Ay, yeah, magpo-4 na. So parang ano pa din. Yeah. Feeling ko nandun pa rin yun sa high. Oo, Kasi nandun pa parang din, ano oh. pa rin. Fresh Ang na dami fresh pa rin. pa. Uy, oo nga pala, parang ganun. So pagka binabalkan pa rin yung photo, parang feeling ko nito lang, tapos parang pa 4 months na pala. Saka bukod sa amin, yung people around us din, nag-a-adjust din. For example, si mama, sabi niya, kasal ka na nga pala, yung parang gano'n. Kahit yung parents namin, hindi sila masyadong nag-a-adjust bukod sa amin. So parang okay lang din. So, kamusta naman during that 4 months? I mean, you guys said nga na parang feeling yun nasa high pa rin eh. Pero how was the married life so far? Anong pakiramdam ngayon? Married life so far? So far, so fat. As in, simula nung, di ba, bago ikasal, nagpapapayat, syempre, para tulok ko doon, Tapos right after, as in, wala nang no holds bar, eat all you can. Hindi, pero parang feeling ko mas masarap lang din kumain kasi you've been waiting for it, tapos lagi kayo magkasama para ano kainin natin, i-try natin this time. Para Food bonding pa rin. Food trip pa rin. Sarap eh. Mas masarap kumain pag may kasama. May kaagaw. Tsaka taga-salon ng tira. That's me. Pero parang feeling ko so far yung yung high na parang you're always together, we're still there. Pero syempre, we're doing our own stuff din naman. So, wala lang. Ang cool lang na lagi lang din andyan. And before getting married, how long have you guys been together? 13 this year as mag-girlfriend. Kasi 2011 kami naging kami. So, September this year kami mag-officially 13. Pero yeah, 2011 kami nung college. Tagal na. Oh, alam niya. Oh, resibo, no? Yung, ano yung sabi mo naman, ang mura pala mag-date dati, di ba? Mura pa nga. Yeah, it's there. May resibo. I remember that during your wedding na merong box doon na punong-puno na mga Memory box. memories nyo talaga together. And 13 years! Wow! Diba? Tagal na. So, can you tell us the story rin of how you guys actually met before? Actually, paano ba kami nag-meet? College kasi talaga kami nag-meet. First year college. Magkaklase lang kami. Nagkataon na magka-section kami. Tapos nakita lang niya ako. Pogi ko daw, gano'n. De joke lang. Bali, gano'n, palaging gano'n yung cliche. Hindi, Well, nang classmates na kami, nagkataon lang. Yun lang. Tapos nagkakilala kami din. Pero parang friends muna talaga. Kasi ako kasi galing, yun nga, Batangas. Tapos parang province. So parang kung kanino katingin mo na may group, parang in a big setting, parang okay, goods to, ganyan. Tapos parang you get to know everyone, parang ganun. Tapos naging friends na lang din muna kami. Tapos doon na, the cliche na friends. Tapos naging parang, uy, parang okay to, ganyan. Tapos yun. Pero siguro yung weird doon, yung prior kami magka-meet was, yung lagi ko din story kasi, di ba pag nag-enroll ka, magsusulat ka sa parang logbook kung sang section. Parang master list. Tapos doon ko nakita na, sabi ng sister ko, kapag ka, maghanap ka ng name, tapos hanapin mo sa first day. Syempre, nung natingin ako ng name, una ko nakakita yung name niya kasi apelido niya nga is Mariano. My dad's first name. So parang, uy, apelido niya Mariano.
Tapos yun na, tapos pagpunta, Chamba. ano na lang yun. Feeling ko ano na lang, parang backstory, pero hindi naman siya yung Godswill. reason. Pero it's a cute story to tell always, yun. Oo nga. So, kay Jade, friends to lovers sa'yo, friends to lovers bang Yeah, tunay oo talaga? naman. Friends to lover. Talagang platonic muna talaga nung umpisa. Parang kasi nagka-click eh. Parang, Oo, kasi nga, oo. or siguro shy type nga, tapos siya parang, outgoing. So, yung, parang interested siya. Basta friends muna talaga nag-start. Getting to know them. Wala na. Na ano na lang bigla. Na-fall. Ay, Sinalo naman. Buti may sumalo. buti na lang. So, who do you guys think fell first? Ito. Ako, oo naman. I agree. Tama. Same. I second the motion. So, di ba, 13 years. And then there was also a time na during the pandemic, nagstay ka with them. And then ngayon na you guys are married, syempre, yun nga, sabi nga, di ba, it was a big adjustment na, 1 week na nandito ka pa rin. Parang hindi siya sanay na, oo nga, no, di ba? Parang kasal na tayo. So, can you tell us more about what changed in the dynamic nung kinasal na talaga kayo? Aside from, wala nang inaantay na, ay, uwi siya, tapos babalik siya ulit sa susunod, gano'n. Siguro sa dynamic sa amin, like, mas madali makipag-communicate, makipag-usap, unlike before na umuwi siya. Kasi kasama mo na siya palagi. May iba pa rin yung face-to-face versus kahit naman sobrang dalas namin nagko-calls or video calls dun before, pag umuwi siya. Iba pa rin yung pag may gusto pag-usapan, like face-to-face. Mas madali i-communicate yung gusto mo talagang masabi. Yun lang. Yun yung naiba. Ganda ng sagot ko. Hindi, pero yun nga. Siguro yung availability ng isa't isa din. Pero siguro, yung challenging naman doon, since available din, yung parang yung feeling mo na you needed space din. Kunwari, kung karoon ng tension or something, parang yun din yung parang pros and cons nung available kayo lagi. Double-edged sword. Oo, parang ganun. Pero yun, feeling ko we're trying to work on it lang din. Doon sa aspect na yun naman din. In terms of that. Pero yung good things din naman, like, lagi kayo nakapag-usap. Tapos minsan meron pa rin parang hindi na ina-expect din eh. Na parang iba yung parang hindi mo ina-expect na, ito pala, parang meron ka pa rin nakikita or na discover. Something new, whether big or small, parang mga little lang. Little things. Yeah. Kahit na diba, ang tagal. Oo, yun yung isa. And then, so balik naman tayo. Can you take us back to the time na nag-propose? Nag-propose. Kailan ba to? Feb Feb 28. Feb 28. Actually, yung sister ko yung nag-push sa akin na mag-propose. Nung parang... Hindi, plan naman na talaga. Na parang kahit nga yung parents ko and parents niya, palagi kaming pinupush na, okay na ba, ganito, ganyan. Siyempre, ayaw naman namin magpa-pressure. Tapos parang yung sister ko dun minsan, kinausap ako. Randomly lang. Tapos na-realize ko nga naman na parang, ang tagal na, parang, it's time. Baka makawala pa, ano. Hindi naman sa natatakot. Joke lang. Kidding aside. Feel lang na parang tama lang na gawin na siya. Hindi para pahabain, patagalin pa, or what. Yun lang. Ganun lang kasimple. Tapos yung story kasi nun, nandito kasi yung ate and kuya niya. Basically, complete silang buong family. From Yung Australia, ate and kasi kuya niya, doon na Australia. sila nakabase. So, parang tinry din ihabol yun na makapag-propose ng complete yung family niya, tapos family ko din. Kasi umuwi sila sa Lipa kung saan kami. Tapos nangyari siya sa house ng sister ko. Tapos first time nagka-meet yung family ko tsaka family niya. Pero hindi ko siya na-question na parang fishy. Hindi ko siya naisip that time. Kasi parang feeling ko, kasi yung ate niya and kuya niya, lagi silang, kasi close din, kilala yung mga sisters ko. So parang willing din sana to go there, to visit, ganyan. So nung time na complete lahat, hindi ko talaga naisip. Kala niya parang field trip lang doon sa bahay. Parang gusto lang Parang gusto ipakita, bago pa kasi that time. Or mag-bond Parang, together. wow, ang ganda. So, dinner, ganyan. Picture. Wala siyang idea. May time pa na nasa bulsa ko yung ring. Tapos di niya may mga pamangkin kasi kami, nag-aalaga siya. Parang preoccupied din siya. So, yun. Tapos di siya As in, na-pull off yung surprise. Yeah.
Yun. Surprise na surprise. Wala siyang idea. Wala siyang Sobrang no weird idea. nun. Sobrang parang down yung guard. As in, wala talaga. Na looking back, parang iniisip mo, ba't hindi ako na, Hindi ko nag-isip talaga nun?" naisip. Tapos pala lahat, yung mga siblings ko, nangingilo na kasi parang feeling na lang obvious. But it's just that hindi ko talaga siya magets that time. Hindi ko siya nakuha. Sobrang yun. Hindi Buti na nakaamoy. lang. Nag-participate yung subconscious ko. Ayun. So, after the engagement, of course, ito na yung start, diba, na as in planning na, ganyan. Nung wedding, diba, we saw, parang ang daming touches of you guys. From the memory box pa lang, diba? And also yung mga guests din na sinama nyo doon, diba? It's so nice to see a wedding like that. But can you take us back to the time na you started planning for the wedding naman? Paano yung naging proseso nun? May listahan na ba kagad si Jane? Oo, na parang, okay, yes, I will marry you. Ito na yung Paano ba? Saan nakabook natin- na nga pala sila. Paano nag-start mag-plan Oo, for oo, the oo. wedding? Isang factor yung sa kinanay. Yung lola niya. May lola kasi ako na namatay. Mother ng dad ko. Na parang iahabol dapat para maka-attend siya. Isa yun sa... Hindi naman totally yun lang. Oo, Marami pero namang kinonsider considered yung siya kasi nga may sakit siya. Just kinonsider. Kasi parang technically, kung kami kasi yung tatanungin, parang hindi din super into it type na parang ako kahit, ay sinabi ko din sa kanya na parang kahit mga 2 years in engagement, okay lang. Tapos biglang napag-usapan din na yun nga Parang nalaman long yun sa lola niya. engagement yung plan. Tapos parang kaya din siya naging almost a year lang. Parang kumaga medyo short. So tinry habulin. So though hindi siya nahabol, tinuloy pa rin namin para yun na rin naman yun. So kaya siya naging 2024 yung month. Parang 1 year and ilang weeks lang. Pero in terms of booking and everything, hindi naman siya right agad-agad na parang since Feb kami. Parang mga, hindi agad na rin ba yung April? April, parang nakapag-book na ako. Isa kayo sa una kong na-book. Yun yung non-negotiable niya kasi eh. Legit yun, Oh, yeah, parang I remember. sabi niya. Pag photo and video daw. As in, hindi na ako No naghanap. touch daw. Okay. Hindi na ako naghanap. Yun na agad, ito na. So, parang siguro, April, nagsa-start na kami mag-book. Tapos, yung mga non-negos, yun yung mga nauna talaga. Isa kayo, yun sa photos nga. Looking yun back na naman, talaga yun. tama yung decision niya sa photo. Parang wala akong masabi dun sa... Kino-convince ko pa siya, promise. Ginagawa ko pa. As in, parang Hindi ko kulang na naman lang ayaw. mag-PowerPoint ako na Hindi ko parang naman ito. ayaw, di ba? I mean, kung ano naman yung pipiliin. Ayun. So, yeah, yun. Yun na yung mga... Parang sa video pa nga tayo nahirapan. Yung photo, legit, yung naalala yung ko. photo. Maraming choices yung sa ano. I mean, sa photo, wala ka naman ng sinabi na choice. Pearl na agad. Yes. Kaching! Mahaba yung book. Habang nakapakan mo na. Lumulutang lang kami dito. Yun, ayun. Hindi kasi Wala naka-help pang din yung church, may photo prior na, kay ganun. Ate Joanne kasi, di ba? Yung naka-work with talaga. Yun, malaking factor din. Kaya sabi ko nung prenup nyo, tinatanong ko yung mga kasama ko. Yung mga kasama ko nung prenup nyo, wala pa sila before. Ikaw pa lang talaga. Si Lem, ako yung... Pray ba natin? Tapos naalala ko na, sabi ko, ay, ito yung sa pinatubo. Ito yung Yan mamatay talaga ko yan. na shoot. Pero challenging din naman kasi sa dami ng weddings na rin na sinushoot, syempre, mahirap ma-remember yung name by face, syempre. Feeling ko Challenge din. and destined na destined. Tama. God's will. Kasi kasama rin ako sa pinatubo eh. Yun na yun. Naka-shadow ako sa ate ko. Meron na kayong prior connection. Ganun. Dahil busog na kami sa pinagsasabi. Joke lang. So, I wanna know, kasi yun nga, diba, your sister, past bride siya of Miss Jack. So, was it really your intention na set ka na talaga, na Pearl talaga yung kukunin mo? And why naman? Yung kay ate kasi, si ate naman na-discover niya si Jaja through Bride and Breakfast kasi she was looking for parang mas natural yung edit. Yung parang hindi sobrang... Heavily Hindi, filtered. hindi OA Hindi pang type. TikTok. Yung parang natural Joke lang, ganyan. Tapos, yun yung inano ni ate. Tapos, nahanap niya nga si Jaja again. That was 2017
2017, 2018 yung actual wedding. Tapos nung nakita na namin yung buong output and everything, like, yun talaga. Tapos nung time na nag-pass by, tapos si ate din yung nagsabi sa akin na, uy, meron ng bagong baby si Jaja na may pearl na, ganyan. Tapos nakikita na namin yung pearl prior to us getting engaged pa, as in before pa. Tapos yun na, dahil meron ng moment to book it, nung nag-propose siya, sabi ko talaga, as in pearl talaga, kasi nakita ko naman din yung output ni Miss Jaja. Nadala din siya sa pearl. Yun na rin talaga yun. As in, it's the output and everything. Tapos, naging sure palalo kasi, syempre, hindi ko naman na-experience yung experience ni ate. Tapos, nung nabook na and everything, during the process, tama talaga kasi we were well taken care of. Very well said. Ano yung sabi mo? Very well said. Yun na yun. Extra legs kayo. Paad nga yung sabaw dito. Wala, iba. Pero balikan natin yung actual wedding itself. Siyempre, during the wedding, I know ang daming nangyari, di ba? Parang sabay-sabay. Sabay-sabay talaga. So, can you tell us more about during that day? May particular time ba or moment kayo doon na favorite na nangyari? Pwede bang marami? Yeah. May mga part na for example, syempre yung that day, sa church, nung nakita ko na siya final, may pa-suspense kasi yun. Yung pa nga yung, kala ko kasi isasara yung door. Nakabukas lang. Tapos parang nung naglalakad na siya, sabi ko, game na, ayan na. Tapos parang game na pala talaga. Kala ko, hindi pa yun. Parang na-caught off guard ako doon na as in, game na pala. Tapos yun na. Tapos syempre, reception, kasi nakita mo lahat ng mga bisita, nakamingle around sa mga, yun yung isang masaya. Friends, family. Ako siguro, pinaka-favorite ko din, like, memorable, was yung March na kasi, like, after the whole ceremony, kasi in a way, medyo, parang hindi na yung kaba mo, hindi na siya sa sobrang taas. So, parang nagme-mellow down na, tapos relax ka na, tapos magkasama na kayo, ganyan. So, it was that, yung after, yung nasa church pa lahat, pero, tapos na yung ceremony. Parang yun yung for me din. Tapos, yung pinaka, din, is reception, kasi you get to see them na din. Kasi parang nung nagma-march, kasi feeling mo wala kang, parang medyo blank. Tapos, hindi ko naririnig yung music. Di ko nga rin narinig yung music. Tapos parang, basta parang gano'n, parang medyo may Parang mga subtitles inaudible. May focal parang points. ganun yung So, kahit pala Oo. Wala. Ako pa namili nung marching song niya. Hindi ko narinig as in. Tapos yung Malay mo, mali pala yun. Hindi, tama naman. Doon sa live stream, meron kasi nun nakuha kaming file eh. Yun naman yung pinlay pala. Pero funny nun kasi parang inaano pa namin, ba't kaya ganun lang yung choices? Kasi yung church medyo strict. So 4 songs lang yung pwede pagpilian. So, Pangit kaya pa ng song strict? choice ba dun? Tapos nung nandun na kami, hindi rin naman pala namin rinig. Oo nga. At hindi namin siya Ang baduy na-focus. kasi, the prayer. Hindi, Tapos mga parang kasi, pang first mga communion church yung iba. song. Parang medyo, Yung tape nila, pare. as in, sabi ko, kasit pa ba dito? Canon pwede rin no? Parang canon, the prayer, saka dalawang church song parang... Dalawa kada side. A side, B side. Yun lang iniikutan kasi. No? Pero apparently strict pala. Strict yung archdiocese. Sobra. Yun pala yung story. Sa Batangas pala. And then, of course, bukod sa ang daming nangyari, ang dami ring photos na na-produce. So, was there any particular like photo or photo set na talagang masasabi nyo parang favorite nyo na lagi nyong binabalik-balikan? Ano ba? Ako kasi yung phone ko, bukod sa yung photos nyo sa reception to, after party, hiniram ng ate ko, tapos sobrang dami niyang pictures. As in, tuwan-tuwa kami pag binabalikan namin. Siyempre, bukod doon, yung first photo namin, na kaming dalawa lang, yung pinaalis na lahat ng tao, yung post-nap ba, tawag dun sa term na yun? Yung after, hindi ko alam, sorry. Sa church, yung ang natira lang, team nyo, saka yung video, yun. Wala lang. Yun yung, kasi parang first time na kaming dalawa magkasama that day. So, yun saka, masarap mag-picture nung time na yun kasi walang epal. Walang iba, tayo lang. Yun yung pinakamasayang part. Ang maganda yung photos mo. Yung may naglalakad. Hindi, may naglakad. Yung nagmamasid. Sa oras
kaya alis ng mga sasara ko na yung gate. Pass by. Naalala ko nga yun. Last na, may isa ako. Yung pagdating naman natin sa venue, nagpipicture tayo. Tapos yung angulo nandun na, di ba? So, picture siya. Parang ang ganda ng lighting. Tapos sabi ni Kenji, ay, di ako papayag. Ako din. Parang tapos ka na dapat. Tapos parang sabi mo na, competitive ka, sabi mo. Yung photoman. Oo, yung photoman. Oo. Parang naano ka. Yun yung mga naalala ko that day. Ikaw? Ako siguro favorite ko yung sa Gunita na din kasi parang pa golden hour type yun eh. Tapos after is pati yung way back naman, yung sa may mga solo. Kasi nakita ko ulit si Kenji eh. So parang may assurance. Kasi sobrang kaba ko na nun. So parang familiar face din dun sa supplier, naka-help na makita. Ayun. So parang feeling ko yun din yung mga binabalkan ko na photos. Balik naman tayo dun sa time na sa planning ulit. So, is there any tip, bride tip or groom tip that you guys could share to future couples na getting married? Bride tip, let's go. Wala naman siya. Siguro dun sa planning part, parang yung research din talaga. Tapos kung meron ka ng non-nego, go for it lang. As in, dapat yun na talaga. Wag ka na magdalawang isip. Tapos siguro kasi it might be parang kahit di ko in-expect maging bridezilla in a way, it happened. Kasi siguro kasi medyo gusto ko, alam ko din yung process ng everything. So, para din mas mabawasan mo yung load sa sarili mo is you can ask for help lalo sa kung sa friends ka close or sa family, sa sister. Like in my case, my sister, it would really help if tatanong mo rin sila na kung ano yung okay or if you're in the right path ba or like for sa decision, ganyan. Tapos involve mo rin yung groom mag-decide. Kasi minsan meron din ako na hindi ko na kaya i-decide. So, siya naman, gano'n. Doon ako pumapasok. Ayan. Ikaw, anong groom tip mo? Sundin niyo lahat ng sasabihin. Kung anong gusto, ibigay. Di wala, syempre, support palagi. Ako hindi naman kasi ako mahilig sa particulars na specific na basta sabi ko lang nun, gusto ko maraming alak, naalala. Yun lang naman. Nasunod naman siya. Maraming nalasing nung kasal. Yun yung masaya. And then overall, parang what can you guys say about the experience you had with working with Pearl Studio? Kamusta naman? Ako sa Pearl, kasi wala naman ako personally, wala akong point of comparison. Kasi first time na ako kumbaga ako yung bida, yung main. Personally, ayoko na pinipicturean ng ako yung So, yung siguro best quality man lang ng Pearl na masasabi ko is as a ganong tao nga na mahihain in a way, hindi ako naka-feel ng awkwardness or hindi ako comfortable. Parang chillax lang kasi sila, Kenji. Lalo nung yung prenup kasi nung nag-set din ng mood talaga sobra. Nung na-meet ko sila, Kenji nun. Tapos nung wedding day itself, yun si Ryan yung sa akin na naalala. Very relax lang. Parang hindi ka masyadong kakabahan, hindi ka masyadong showbiz yung dating. Parang hindi scripted yun. Yun, relax lang. Yun yung pinaka okay for me. Sa akin naman, since nakita ko behind the scene from my ate dun kay Miss Jaja, halos ganun din naman despite it being in a different team. Pero parang kumbaga nadala din kung paano yung quality of the service and everything. Yun nga, sinasabi ko rin lagi na you guys were supplier pero naging friends din kasi nga, ewan ko parang iba nag-a-assure din kayo sa amin na okay lang yan, ganyan, lalo the wedding kasi not everything happened na parang smooth sailing, lalo internally. Pero hindi namin din na-feel mas heavy kasi you guys really assured us na okay lang yan, chill ka lang, we got you guys. So, it really helped us din na mas maging comfy. Yun nga, big factor din na hindi din nga kami masyadong into yung sobrang, parang mahihain nga technically. So, we might come off as awkward sa cam. So, it really helped din na parang na chill set ng team na okay lang yan, na parang we can be friends, we can be ganyan, na parang hindi kailangan stage, hindi Tapos, it was really like the photos was really, we went for, parang,
kung ano yung ini-expect mo nakakalabasan ng photos. More than yun yung, pa nga. yun yung na-capture. Yung gusto niya More ma-capture, than. basically. Tapos lang, sponty. Kasi ewan ko, hindi rin tayo kasi stage. So parang feeling ko, ayaw kasi sobrang, namin ng mga hindi ganun. namin, as in, May mga di, ibang minsan di tao talaga kasi namin din alam. mandamay pa. Hindi, minsan talaga di namin alam. So, it really nag-help yung team na ma-lead what kami to do. sa Kasi kaya ayos. kayo yung expert basically sa ganun. So parang wala, sumunod lang kami. Tapos okay naman pala. Tapos hindi rin siya nag-come off na kahit sumusunod kami, hindi siya as if sobrang ang stage. Siguro, big factor din talaga dun, yung spontaneity ng whole experience na capture. Nape-preserve And pa the rin eh. moment. Tapos parang may Maganda backstory sa ka din picture. na, nung prenup or nung wedding, we were doing this, nung napicturean, nagkataon. Yun yung pinaka, hindi siya yung parang oppose kayo dito. Kasi parang kumbaga may backstory talaga yung photos na na-capture. Ayun. Ganda na. So masasabi nyo na parang it was really also good choice na nag-meet muna during the prenup. Actually, yung wait, backstory lang din sa prenup. I was thinking before, kung sabi ko, maghanap ba ako ng ibang prenup photo? Ganyan, kasi I was really thinking nung una. Like, hesitating, parang ganun. Tapos parang through email, I messaged your team din. Tapos parang inassure din ako na it would be a great icebreaker din. Kasi kung kayo din yung for the wedding, it would be a great icebreaker if for prenup. Tapos buti na lang din, yun yung nangyari kasi yun nga sabi, yung nerves ko nung day ng wedding. Tapos nakita ko si Kenji kasi siya yung bride team siya. So parang familiar face from a supplier. Iba yung Sa'yo pala siya. Ako no offense kay Ryan. Sabi ko, hindi si Kenji yung sa kasi si Kenji yung team na. Pero okay din naman si Ryan. Shout out kay Ryan, no? Ang lakas sumambola. Ayun. So, sobrang maganda din pagka if you're planning to get you guys sa main, might as well pati sa prenup. It would really help sa nerves. Lalo pag di familiar sa ganong feeling. And now, I know it's just 4 months. Yeah. But then, parang kay Pai daw, parang ano na eh. Nagbibilang na pa. Is there anything you'd like to share to future married couples na sa loob ng 4 months na I guess parang sort of natutunan? Actually, it's very short kung iisipin mo yung 4 months as married. So far, yung 4 months na yun, syempre, hindi naman ako nagsisisi sa decision ko na. Hindi, masaya siya, syempre. And yung high nga, nandun pa rin. Syempre naman, 4 months. Sobrang bilis pa lang. Saka nga yun, so far, so fat talaga. Ang sarap kumain pag magkasama kami pala. Tapos kung ano makita namin, like for example ngayon sa Jojangmyo na kain tayo dito. Tapos meron kaming nakasaved na collection sa nakaka-category pa sa Instagram ng mga food places to eat. Makati, Quezon City, mga ganyan. Kung saan-saan. Yan, enjoy lang. Saya lang. Ako siguro, I would say, yun, enjoy din kasi yun nga, high pa. Pero yung pinaka din siguro, at least for me. Kasi minsan kahit 4 months, siguro hindi ko alam dahil siguro matagal na rin kami kahit na 4 months pa lang married. So minsan may tension na yung tingin mo yung like during your past, like as mag-girlfriend, boyfriend. Minsan nadadala siya into this phase of our lives. So yung part na yun, kahit na nadadala siya, doesn't mean naman na parang wala kayong improvements, just there. Pero ang... Kumbaga normal lang siya. Normal lang siya. Siguro ang silver lining doon, since together na kayo, mas may chance kayo to smooth things out. Nang harapan o pag-usapan in a better term sa kung ano yung dapat gawin. Yun. As in, feeling ko yung sa communication, mas mapapahasa pa siya, I guess. Thank you guys for gracing us with your presence. Super happy kami na nakita namin kayo ulit. At Hindi na sa IKEA. nabudol. Hindi sa IKEA. Nabudol kayo. Sa ibang setting naman nagkita. Gano'n. Siguro kung hindi tayo nakita sa IKEA, no? Baka nag-no Baka, ka. oo. Baka it should be joke lang. Feeling ko meant to be yung mga nangyayari. But Kaya,